Thank you, Lord God. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat at maaari mga kapatid po natin na nasa ibang bansa ay madaling araw po sa inyo o umaga po sa inyo. Magandang araw po sa ating po lahat. I know we are all excited today sapagkat itutuloy ho natin yung ating pong series about the study of salvation, or we're talking about soteriology. Napakahalaga na maging matatag ang ating pong pundasyon patungkol po sa ating pong kaligtasan. At ngayon pong oras na ito ay nais po nating ibalik ang bawat isa dun po sa apat na bahagi na ating pinag-aaralan patungkol po sa kaligtasan. Yung 4 parts about salvation, these are the 4 M's of salvation. Yung pong meaning and scope of salvation, yan po yung kahulugan, at yung pong hanggang saan yung pong sakop ng kaligtasan. And we will talk about the motivations for salvation. Ano po ang dahilan ng ating pong Panginoon? Bakit po tayo ay kanyang niligtas? And we will also talk about the 4 phases of salvation. Yung pong past, present, and future. Then we will talk about the manifestations of salvation. Ibig sabihin yan, hindi po lahat ng nagsasabing sila po ay ligtas ay totoong ligtas. Dapat po may manifestation po sa buhay po nila para masabi natin ang tao ay tunay na ligtas. Last week po ay meron pong isang tanong na hindi po natin nasagot sapagkat nagkulang po tayo ng oras. Ito po ay isa pong tanong po ni Daddy Randy, no? Gusto ko pong basahin po yung tanong po dito. Ang sabi, paki-explain po kung bakit hindi na pwedeng ipag-pray ang mga namatay na. So yan po ay sasagutin natin. If you remember po sa book of Luke, chapter 16 ay nagkwento po ang Panginoon patungkol po sa rich man and Lazarus. Di po ba? Yung pong rich man ay pumunta po doon po sa place of torment at si Lazarus naman po ay napunta po doon po sa Abraham's bosom o yung tinatawag nating paradise. At ang sabi po doon ay nagsalita po yung rich man sapagkat napakainit daw po doon po sa kanyang lugar at nanawagan po siya kay Abraham na papuntahan po si Lazarus doon po sa kanyang lugar sapagkat napakainit kahit lang po isang patak ng tubig lang po sa kanya pong dila para maibsan po siya. Subalit, ang sabi po ni Abraham, alalahanin mo ay meron bangin sa ating gitna. Ang sabi po sa Luke 16:26, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. So, ibig sabihin, meron na pong final destination po ang tao kapag po siya ay namatay. Kung siya po ay nandoon na sa place of torment o yung tinatawag po nating impyerno, ay hindi na po siya makakapunta doon po sa paraiso sapagkat yan po ang nakasaad po dito. Nakasaad din po doon sa Hebrews chapter 9 verse 27. It is appointed for a man to die once, but after this is judgment. Minsan lang daw po mamamatay ang tao at pagkatapos pong namatay po ng tao, kaagad-agad ay dumarating na po yung pong judgment sa kanya kung saan po siya makakapunta. Kapag po siya ay may final destination na po ang tao, hindi na po pwedeng baguhin po yan ng mga panalangin. Kaya nga po, ang dapat po nating ipag-pray ay ang mga buhay pa, na sila po ay makakilala sa ating pong Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ang ating pong bibigyang diin sa araw pong ito. Praise God. Alam ko po, excited na po yung mga kasama po natin. Ipapakilala po mamaya po ni Pastor Zion ang ating po mga panelists po sa oras pong ito. We will give importance about the motivations for salvation. 4 na bagay po ang nakasaad po dito patungkol po sa motivations for salvation. Unang-una po is to reveal God's love, para ihayag ang pag-ibig ng Diyos. Kaya meron po tayong John 3:16, yung ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak. Pangalawa po is to manifest God's grace. Ihayag ang biyaya ng Diyos. Sapagkat po ang kaligtasan ay regalo o kaloob ng ating Panginoon na ating pong tutunghayan mamaya.
And number 3 is to manifest the holiness of God. Bakit po? Sapagkat kailangang ipahayag ng Diyos ang kanyang kabanalan, ang tao po kasi ay itinuring na makasalanan, not even one person is righteous. Kaya walang sino man ang makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay napakabanal at tayo po'y punong-puno ng kasalanan, hindi tayo makakaabot sa kalwalhatian at ganun din po sa kabanalan at pamantayan ng Diyos. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas para tayo ay dalhin doon sa pamantayan ng ating pong Panginoon. At ang Panginoong Hesus ang siyang nagdala sa atin sa pamantayan ng Diyos sapagkat ang kanyang katuwiran ay inilagay po sa atin. At pang-apat po is to restore our fellowship with God sapagkat alam naman natin nung nagkasala po ang tao, ang nangyari po ay nahiwalay po siya sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa apat na ito, ang bibigyan po nating diin ay yung pong number 2. This is very important, kaya meron po tayong inaawit na Amazing Grace. Meron nga po akong nabasa patungkol po sa Amazing Grace. You will not know how amazing God's grace is if we do not understand the wrath of God. Kapag kasi yung tindi ng galit ng Diyos, naintindihan mo, talagang magsasabi kang napaka-amazing ng grace na ibinigay ng Diyos sa atin. Meron po kasing malaking pagkakaiba po ang mercy at saka po ang grace. Do you know the difference between mercy and grace? Mercy is not getting what you deserve. And grace is getting something you don't deserve. Kapag sinabi pong mercy is not getting what you deserve, ano po ba ang deserve ng tao? Na siya po'y pumunta ng impyerno, na siya po ay mahatulan, at siya po ay hindi na makalapit sa Panginoon. Yan ang deserve ng tao. Kaya lang because of the mercy of God, hindi natin natanggap yung deserve po natin sapagkat yung kahabagan ng Panginoon ay nasa atin. Yun naman pong grace is getting something you don't deserve. Hindi po natin deserve ang pumunta ng langit. Hindi po natin deserve na tayo po ay iligtas. Hindi po natin deserve na tayo po bigyan ng buhay na walang hanggan at patawarin sa ating mga kasalanan. But because of the grace of God, natanggap natin yung hindi natin deserve. Kaya yan po ang ating bibigyang diin ngayon pong gabing ito. At pararangalan natin ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng kanyang biyaya na naipagkaloob sa atin. Bibigay ko po ngayon kay Pastor Zion para ipakilala po yung ating pong mga kasama ngayon pong gabing ito. Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayong gabi po ay papakilala ko po muli po. It's a privilege for me to be able to introduce, actually si Pastor Phil po, nandito na po, dalawa po sa ating mga discussers. Siyempre mga theologians po yan. No? Dito po ang walang iba po kundi ang pastor po ng Christ in You Bulaon, Betis, at siya po ay father of 3 children and 1 wife. Walang iba po kundi si Pastor Herbert Herbert Supan. Okay. Sarap po kasi ng sandwich kanina eh. Opo, okay lang po. Alam ko po kamukha ko si Pastor Phil. Magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko po ang aking ina, si Nanay Seni, nakikinig po siya, at ang aking napagagwapong tatay, si Brother Ben. Yung katuwangan ko po yung aking mother-in-law, si Mami Rose. At saka may nagbe-birthday po ngayon, si Sister Cherry Patdu. Happy birthday po. Thank you so much po, Pastor Herbert. At ang ating pong pangalawang tagapagsalita po, syempre po, siya po ang pinakapogi po sa Christ in You po, ang ating pong senior pastor, Pastor Alvin Lapus. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po nagbigay kayo ng panahon at oras na makasama namin kayo sa napakahalagang pag-aaral po ito ng salita ng Diyos. Yung ating mga pastors sa outreaches, maging sa mga nasa Europe po na ating pong mga outreaches sa pangunguna ni Pastor Rico, ay salamat po, kayo po yung naka-tune in. Kanina nakita ko na si Pastor Vilma, yun po yung asawa ni Pastor Edwin, sa Roma naman po sila. Maging si Pastor Josephine. So maraming salamat sa inyo, sa inyo pong Christ in You family. We are so thankful tonight that God enabled us
to study His Word, especially about this salvation. Kasi kung atin titingnan talaga, ang Bible, ang buong tema talaga niyan is about salvation. It's about God's love for us. Paano tayo muling maibalik sa Kanya? Kaya nga po, napakahalagang tama yung ating pagkaunawa sa kaligtasan. So again, thank you so much po sa bawat nasa tahanan. At happy birthday pala sa anak ni Pastor Ian, 17 months. Alam po, sa Pastor Ian, Yun, no? mahal na mahal ang anak. Dapat kaya wala siya dito ngayon, nasa baba po siya. Pero gusto nang tumakas kanina, namimiss na ang anak. Pero meron nang nabili para sa kanyang anak na si Elisha. Isabella po. Isabel Faith. Hallelujah. Oh, sorry po, patawad. God bless you po, Rose Ann. Oh, Pastor, thank you po. Maraming salamat po, Senior. At sa gabi pong ito, sa ating pong pagpapatuloy, just a recap of what we have discussed last week. Last week po, ang ating pong Pastor Ian po, diniscuss po niya ang 3 major points po natin. Why do we need salvation? First, man cannot save himself or itself. Makikita mo natin sa Romans 3, verse 10, at sa ibang passages po yan. Pangalawa po, makikita po natin, man is destined to hell without the help of God. So hindi po natin kaya, tayo po ay destined para tayo po ay pumunta po sa impyerno. At pangatlo po, because God alone initiates salvation. Exciting po ang ating topic sa gabi pong ito. At syempre po, sa ating pagpapatuloy, pangunahan po tayo ni Pastor Herbert po sa pagsisimula ng ating discussion. Salamat po, Pastor Zay. Pastor Zion, meron po akong gustong itanong sa inyo. Sige po, Tito Herbert. Sa dinami-dami po ng magandang karakter, kaugali, at yung nakaka-inlove na ugali ng Mrs. po niya, si Sister Len, ano po yung pinaka-topmost na talagang gustong-gusto niyo? Ugali po o pagkain po. Besides Hindi po pagkain. besides po sa marunong magluto, kitang-kita naman po sa akin, no? Isa po sa mga ugali po na hindi ko po makakalimutan po sa kanya ay siya po yung mataisin, Pastor. Yun. Sino pong pinagtitiisan niyo? Siyempre po. Praise the Lord. Pag-usapan po natin yung mga asawa po natin. Sige po, sige po. Si Pastor Phil naman, kay Pastor Glenda. Actually, marami po yung gustong-gusto ko pong character or attitude po ng aking pong asawa. Pero yung pinaka-best po dito, yung napaka-supportive po niya, no? Sa bawat gusto ko pong gawin, lalo na po sa ministry. Kaya nga po, nakarating po ako sa ganito pong stage of my life ay malaking tulong po yung aking pong asawa. Wow, nakaka-inlove naman yun. Kung wari po hindi naririnig ni Pastor Carmela. Opo, kayo naman po. Ano? Ako po, sa totoo lang talaga, nagandahan ako sa kanya. Maganda po talaga. Nakrush talaga ako sa kanya, no? And then, siyempre, nag-pray din ako kung siya na ba talaga. Kapatid ko po yata yun, di ba? Po. Kapatid ko po yata. Kapatid ba niya? Kaya, pero bagaman nagandahan ako sa kanya, nag-pray muna ako. Lord, siya na ba talaga? Kasi po, baka ligawan ko, pagkatapos hindi pala, kawawa naman siya, iiyak. Di ba? Mabobroken hearted. So, I make it a point to really pray to God kung talagang siya. Nang ligawan po siya, yun, akala ko, nagandahan na lang sa hindi pala. Okay. Pero nag-pray po siya. Yun po, maganda siya. Nagandahan ako sa kanya. Crush na crush ko. Hanggang ngayon, crush ko siya eh. Salamat po. Amen. Salamat po, Pastor. Tanungin naman po niya ako. Kayo naman po. Kayo naman. Ako po, yung respeto po niya, Pastor, simula nung ikasal kami hanggang ngayon, kahit po nakita na niya lahat ng pagkakamali ko, hindi po yun nawala. Wow. Punong-puno po siya ng, kumbaga, pang-unawa. Ba't ko po naitanong ito? Yung po kasing topic natin ngayon, ito po yung big word eh. Ito po yung nakaka-inlove kay Lord eh. Amen. Alam mo po, lahat tayo in love kay Lord, pero yung salitang grace is a big word. Amen. I say big word kasi hindi lang ito powerful sa salvation, Yes. kundi ito po ay nagagamit sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Sa katunayan, tayo pinarito because of the grace of God. Yes. Pero ang focus po natin ngayon ay yung biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Kung gusto po nating lalong ma-inlove kay Lord, pakinggan po nating mabuti yung ating pag-aaral.
Sarap pong mag-worship kay Lord. Kanina nag-worship tayo. Gusto ko umiyak dun eh. Kasi damang-dama ko yung presence ni Lord na because of His grace. Our God is Amen. amazing. Our God is eternal. Ano po? Right now, pwede po ba akong umiyak, Pastor? Pwede po. Sige po. Pipigilin ko na muna. Po. Praise God. Opo, Pastor. Yeah, but whenever I want to really feel the presence of God, I just remember His grace. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, and sabi, it is by grace that you have been saved through faith, Amen. and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so no one should boast. Yes. Meron pong isang magandang illustration dito. Meron daw isang batang-batang soldier na galing sa war. Nung siya'y pauwi na, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at ang sabi niya, Mom and Dad, meron po akong kaibigan na kailangan niyang may matitirhan ng mga ilang panahon lang naman. Kaya lang, yung mukha niya was blown away and he was blind and no ears. Kung all right lang po sa inyo, pwede po bang dalhin ko siya sa ating tahanan for few months? His parents hesitated a little at nagsuggest sila, siguro mas better kung dalhin mo na lang siya sa hospital o sa mga special home. Tinanggihan ng mga magulang niya. The next day, their son, who made the call, was found dead, hanging from the ceiling in the hotel room. The reason was obvious. His face was blown away and he had no ears. Siya pala yun. At nung maramdaman niyang yung mga magulang niya ay hindi siya ma-accept sa ganong itsura, nagpakamatay na lamang siya. God see us as ungodly and morally and spiritually ugly. And yet, He gives us salvation. Grace means an extravagant gift. It has been defined as something we need but do not deserve. Yes. Justice gives us what we do deserve. And mercy and grace give a home with God for all eternity, something we do not deserve. Amen. Wonderful. Amen. Wonderful. The Lord will never, 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 never reject you Wow. because of His grace. What is grace? Ano po ba ang definition ng grace? Grace is God's special favor freely given to undeserving people. Opo, mga kapatid, there is such thing in Christianity we call grace. At ang meaning nito, God's special favor freely given to undeserving people. Amen. Praise God. Hallelujah! Amen. This is a fact. This is a reality. There is such thing as the Bible says grace. Ano pa po? Receiving something we don't deserve. Grabe. Is God's unmerited favor, Pastor? English po yun. Ano po bang ibig sabihin ng unmerited favor yun? Hindi ka karapat dapat, pero tinanggap ka. God's grace is amazing po. God's grace is God's activity in this world. God's grace in this world is truly a prime example of Jehovah Jireh. The Lord will provide. Yes. God's grace is evidence in His yearning for sinful, rebellious humanity to repent and be reconciled back to Him.
Maganda po siguro basahin po natin yung Ephesians chapter 2 verses 1 to 10 para malaman natin yung konteksto ng naka-ready po ba kayo doon, Yes po, Pastor Sai? Pastor Herbert. Sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Sige Praise po, the Lord. babasahin ko po ang Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from ourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. God bless His word. Maraming salamat po, Pastor Sai. Pansinin po natin yung verse 9 tsaka verse 10. Yung sa verse 9, sabi niya, not of works. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki because salvation, not of works. Sa verse 10, sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Take note the two phrases, not of works, and created in Christ Jesus unto good works. Our text, at first look, appears to be unreasonable because it says that good works will not lead to salvation, and yet they said it will be the product of salvation. Ano ba talaga? Alam po nyo, both of these things are equally true. The Holy Spirit must do a work inside to bring life. And the person who believes in the Lord Jesus has eternal life. Mag-stick po tayo sa tinuturo ng salita ng Panginoon para lalo natin itong maunawaan. We must stand firm in believing that salvation is not works, is not by works. But on the other hand, we must admit our experience is that faith in Jesus leads us to good works. Alam niyo mga kapatid, where there is no good works, the Holy Spirit is not present. The faith that does not produce good works is not saving faith. Salvation is not of works, but at the same time, the children of God are created in Christ Jesus unto good works. So, paano unang dinescribe yung way of salvation? It is described in a negative way, not of works. Amen. Na-orient po kasi tayo na para maligtas ka, kailangan mong gawin yon. Kailangan mong gawin ito. Meron ngang sinasabing venial sin tsaka mortal sin eh. Pag konti lang yung kasalanan mo, pwede ka pang maligtas. Pero sinasabi po ng salita ng Diyos na walang mabuting gawang magliligtas sa atin. That's right. Alam po ba nyo, if you break one of the 10 commandments, you break them all. In order to be saved by works, you must act with absolute obedience to God's law, in word
and in deed. Ang sabi po sa James 2:10, Pastor, for whosoever shall keep the whole law and yet offend to one point, he's guilty of all. Aha. Yes. Paano yun? Isa lang po yung malalabag. Halimbawa, 10 utos po. Isa lang po yung nalabag mo. Nilabag mo na lahat. Sinong maniligtas nun? Yun lang siguro i-memorize yung 10 Commandments. Problema na, yung pang-obey mo yung 10 Commandments. Ano pong masasabi po nyo doon? Wala po akong masasabi. Hindi, totoo na po yun. Talagang isa lang, no? Wala pa po ba? Akala ko nakalampel po ako. Okay, wala po akong masasabi dyan kasi po, totoo yan, Yes. Pastor. Isa lang ang malabag po natin. Para lang po nagbarong ka, di ba? Nagbotones ka ng mali. Kasi ang umpisa ng tao, mali na. Ibig sabihin, nagkasala na eh. No? Ngayon, dahil sa mali yun, lahat ng consequence doon, ganun na. Kaya nagmamanifest na yung masamang ugali, lahat. Ano? So, kaya nga po kailangan talaga ang tao ma-born again. Amen. No, ma-save sa pagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Ako, alam po, nakakatas yung kinuwento ni Pastor eh. Yung soldier, di ba? Siya pala yun, ano? Yung kaibigan yun na binabagit niya na meron akong kaibigan na ganitong nangyari, sumabog ang mukha, pumangit, natanggal ang tenga, talagang, hindi mo ba siya nakalbo? Hindi naman, no? Hindi naman po. Okay. Opo. Sabi ng kwento doon, Pastor, sabi niya, hindi matanggap eh. Maganda, wag dito, sabi niya, wag dito. And then, yung pala, ang binabagit doon, yung sarili niya, no? So, parang hindi siya karapat-dapat, no? Ang tao, i-reject ka, no? Pag mayroong nakitang hindi maganda sa atin, pag nakitang masama sa atin. Pero ang Diyos, sabi nga, for God so loved the world. Sa kabila ng tayo pagiging makasalanan, marami. Actually po, yung love is God's grace in action. Amen. Yes. God's love is God's grace in action. Yes. No? Yung love ng Lord. Kaya nga po, nabagay mo yung umawit, alin po, kahit sintonado ka, pag save ka, ang dinig ng Diyos, ikaw may pinamagandang boses. Wow. Kasi na-experience mo ang ma-save by grace. No? Kahit kaboses ka bang angel, kung hindi mo naman naranasan ang salvation by grace, no? Walang dating sa langit. Kaya nga po, ang inutusan ng Diyos na mag-preach ng Great Commission, Pastor Phil, hindi angel. Kasi hindi naranasan ng maging makasalanan at ma-transform at ma-save ng biyaya ng Diyos. Tayo naranasan natin ng binago tayo ng biyaya ng Diyos. Niligtas tayo. Naintindihan natin ito, mga kapatid. Kaya nga po, tayo ang inutusan ng Panginoon na mag-share, ikwento natin yung ginawa ni Jesus. Amen po? Amen. So, mahalaga po itong pinag-uusapan natin yung bakit ba salvation by grace through faith? No? Yung binasa kanina po ni Pastor sa akin, napakaganda. Gusto ko lang ulitin eh. Why salvation by grace? At yung paliwanag kanina ni Pastor Herbert, yung grace is unmerited favor. No? Wala tayong ginawa, hindi tayo deserving. Yes. Yung mercy naman, sabi nga ni Pastor Phil kanina, not receiving what we deserve. Ano ba yung deserve natin? Hell, judgment, condemnation. We deserve punishment. Lahat tayo. Ako kahit pogi po ako, I don't deserve heaven. But God, who is rich in mercy, sabi ng ating binasa kanina. Now, bakit nga ba grace? At bakit faith? Kasi po, kung papasinin natin, ang ganda ng pagkasabi po kasi sa wikang Tagalog, yung Ephesians chapter 2. Sabi niya rito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Now, nakakita na ba kayo ng patay? Oh. Yes. Ano ang reaksyon ng patay pag sinabi mong pangit? Wala po. O sabihin mong maganda? Wala po. Sinuntok mo? Wala po. Bakit? Kasi patay, walang pakiramdam, walang pakialam. Di ba? So, nung tayo hindi paligtas, wala tayong pakialam sa Diyos. Ang totoo, maging yung mga nagsisimba ngayon, hindi naman ang Diyos ang hinahanap ng iba. Lord, sana ma-bless po ako. Sabi, sana po tumama po ako ng loto. Ang iba naman pinagpipray, sana po yung umaway sa akin, Lord, ma-bankrupt sa business. May mga ganyan mga prayer na, totoo ba sinasabi ko, mga kapatid? Ang iba naman, sabi, Diyos ko, sabi niya, ibigay mo lang ito sa akin, totodo ako sa iyo. Now, ganun ba talaga ang paglabi sa Diyos dahil lang may gusto tayo?
So bagyan yung ating ginagawang kabanalan kung minsan may bahid na maling motibo. That's right. Halimbawa, no? Baka pag hindi ko nagsimba, baka ano ba sabi ng kapitbahay ko? Kasi nga may kausap po ko noon. Sabi niya, kaya tayo nagsisimba lang kasi bahagi lang ng buhay yan. Palamuti ng buhay. Kasi pag hindi ka nagsimba, baka ano sabihin ng kapitbahay o ni kumare. Ano sabihin ni nanay, ni mami. So, marami mga tao, maski kung minsan may hawak na Bible o kaya nagpupunta sa church, hindi naman talaga buhay sa harapan ng Diyos. Kaya kung wala ang biyaya ng Diyos, walang habag ng Diyos, mananatil tayong patay sa kasalanan. Yes. Tignan nyo, kung ating itutuloy yung ating binasa, sabi riyan, noong unay patay kayo, dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ano sinasabi ng verse 2? Sinusunod din nyo noon ang masamang takbo ng bundong ito. Ano ba yung masamang takbo ng mundo? Inggit, kalayawan, kataasan, paninahan ng puri, no? Yung pagmamahal sa mga bagay ng sanlibutan, yung panlabas na anyo ng kabanalan pero walang kapangyarihan. Alipin ng kasalanan, ng galit, ng bot, ng kasinungalingan. Kaya sabi nito, sinusunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. In other words, controlled tayo ng mga prince of the powers, yung wickedness, yung kasamaan, ng diablo. Ang mga espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaya nang tayo po'y maranasan natin salvation by grace, nagpasakop tayo sa Diyos. Kaya we need salvation by grace because without the grace of God, no one can be saved. No one can be saved. Bakit? Wala naman talagang totoong naghahanap sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Bible. That's true. Ang iba ginagawa lang medicine cabinet ang Diyos. O kaya parang spare tire. Pag naplatan doon, ay may Diyos pala. Ay buti na lang, may flat tire, meron akong spare tire. Buti na lang, mayroong medicine cabinet. Yan ba ang Diyos parang genie? So, ganun tayo noon. Kumisa nga po, yung mga sabungero, sana po Lord, manalo po ako para matuwa ang asawa ko. Sana po tumama po ako sa wedding. Magsisimbo po ako. Diba? So, tama po ba yun? Di ba? Meron nga pong nagnanakaw. Lord, sana wag pong magising Panginoon para matagumpay ang gagawin kong pagnanakaw. So, maka-Diyos yan. No? O kaya may nababahay, Lord, sana po wag ako humahuli ni Mrs. Diyos ko. Nagpe-pray! Pero gumagawa ng kasalanan. Sa bagay na nagsusugal po kami, nagpipray ako manalo eh. Oo nga po eh. Ganun tayo doon, di ba? Sa blackjack, sa pusoy. So, ano yan? Ang ibig sabihin dyan, yes, may pagkaalam. They have the form of godliness, but there is no power. No? So, ibig sabihin niyan, controlled sila. Kasi po, pag hindi bumubuti ang buhay natin, hindi gumaganda, hindi naayos, no? Wala sa atin ang biyaya ng Diyos. Right. No? Ito ko lang po, Pastor, yung binabasa natin. No? Kasi ang ganda sabi niya, sa verse 3, sabi niya, ang totoo, tayong lahat ay dati rin namuhay ng ayon sa ating laman. Anong problema natin, brother? Bakit nanggugulo ka? Yung mic natin, no? Anong gagawin daw natin, Pastor? Pinapatigil na ba tayo? Okay. Ituloy ko lang. Pag sumasalita ako, Si Jay. God bless you, Jay. Okay. Salamat, Jay. Saan ba ako? Sa verse 3. Pasensya na po, mga kapatid. Gusto ko po maging masaya ang ating usapan kahit seryoso. Sabi niya, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa ating laman. At sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, wala pa yung grace sa buhay natin. Hindi pa tayo saved. Kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Pero sabi ng verse 4, but God, subalit ang Diyos napakayaman ng kanyang awa, ng kanyang biyaya, binuhay tayo muli. Nakasama ni Kristo. Amen po ba? Ito ang nangyari sa binuhay tayo. Yun po yung grace. Salvation, wala kang ginawa. Pero yung biyaya ng kaligtasan, no? Iyo'y dumating sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga po mga kapatid, we cannot rely on our good works and on our own ability. We are powerless. Wala tayong magagawa. Mahina tayo kung wala ang biyaya ng Diyos. Meron nga po sinabi si Jesus sa Matthew chapter 5, verse 20,
about the Pharisees. Alam mo yung mga Pharisees and Sadducees, ano? The scribes, the Pharisees, and the Sadducees, yan po yung mga pinaka-religious leader that time. Ang ibig sabihin ng Pharisee ay separate or detached. In other words, sila po ay separate sa mga bagay na common. No? Master nila ang Torah, sila po ay nagfa-fasting, nag-aayuno, and to the very minute detail of the Word of God, the law of Moses, sinusunod nila. No? At mayroong sinabi si Jesus dyan. Sabi ng Matthew 5:20, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, kung ang pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan, yung mga scribes, yung mga interpreter of the law, experts sa law, at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Alam ba nang sabihin to ni Jesus Christ sa mga tao, sa badlang people during that time, na-shock sila. Kasi ang taas ng tingin nila sa mga Pharisee, sa mga Sadducees, even sa mga scribes. Eh dyan, ang sabi ni Jesus, kung ganyan lang, katulad lang ang inyong pagsunod sa Diyos na ginagawa ng mga pariseo, hindi ka kayo ligtas, sabi niya. In other words, our good works are not enough. Amen. Are not enough. Kaya nga, we need grace. Sola fide, by faith alone. Grace by faith alone. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, dito muna ako kasi alam ko meron pang gustong sabihin ng ating mga sa Pastor Zion, sige po. Alam ko, excited si Pastor Zion. Pastor, may question po kasi. Yung pong works po at yung grace. Kasi minsan, di ba, meron pong ibang mga, hindi naman po lahat, ibang churches na sinasabi po nila, Pastor, by grace naman. Kaya pwede ko naman gawin lahat ng mga gusto ko, pwede akong minom, pwede akong mababae. Kasi by grace naman ni Lord eh. So, paano po kaya natin masasagot po yun, Pastor? At ano po kaya yung dapat po natin masabi po sa mga ganong perspective? Yes. Actually, ang gandang tanong ni Pastor Zion. Ano? There is what we call now a misconception about the grace of God. Misconception, no? Actually, there is a wrong teaching about the grace of God right now, today. Na itong napansin ko sa mga, no offense, ano? Mayroon akong nakakausap ng mga nagtuturo ng grace. Napansin ko, medyo naging arrogante sila. Pagkausap ka, parang sila ang matalino at may alam. No? Naging arrogante. Ang iba naman, naging lazy kasi wala ka na raw gagawin. So there is a misconception. Wala ka na raw gagawin, ano? At ang iba naman, naging liberal. They are contradicting the New Testament grace na tinuturo sa Bible. Na wala ka nang gagawin. Now, ganito po yan. Talagang sa salvation, wala na tayong gagawin. Nasabi ni Lord Jesus, it is finished. Tetelestai. Yung work of salvation, para tayo maligtas, tinapos na lahat ni Jesus. Amen po ba? So talagang wala ka nang pwedeng idagdag o ibawas pa sa ginawa ni Jesus. Ngayon, kung tayo po ay magsisikap na maligtas because of our works, parang insulto yun kay Jesus. At parang sinasabi, kulang pa yung ginawa mo sa krus. So yung salvation by grace talaga, o the finished work of Christ at Calvary, to sa krus ng Kalbaryo, naganap na, tetelestai, tapos na lahat. Yes. No? Kanya naniniwala po tayo doon sa kanyang finished work. Pero itong work of grace sa buhay natin, hindi pa tapos. Yes. Ano ibig sabihin? Itong grace po ito ng New Testament na binabagi sa Titus, buksan natin mga Bible, sa Titus chapter 2 verse 11 hanggang 14. Ang sabi rito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, grace, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. In other words, ang kaligtasan nandyan na. Tapos na, nahayag na, kailangan tanggapin na lang. Pero hindi doon natapos. Ang sabi ng verse 12, ano ang grace na yan? Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang mga mundong pamumuhay. In other words, pag yung grace na tinuturo sa church ninyo, mga kapatid, sa church natin, ginagawa tayong liberal at binibigyan tayo ng license. Pwede na tayong manigarilyo na at pa-red hot scissors, ha? Ano? Kaya, mag-chicks ng konti, ha? Kapatid, hindi yan biblical grace. Yes. Yan po ay demonic, satanic, erroneous grace na taliwas sa Bible. Kaya, ang ganda ng tanong ni Pastor Zayn, Sabi nga riyan,
tinuturuan daw tayo ng biyaya ng Diyos. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman. In other words, dahil nasa grace ka yun, tatalikuran mo na yan. Pati yung damdaming makalaman, susupilin mo, papatayin mo. Hindi mo sasabihin, may grace naman eh. Kahit magkasala tayo. May 1 John 1:9 naman eh. If you confess your sin, He's faithful and just. Ito ginagawang license kayo ng marami. Pero itong tinuturo nito, ang totoo grace, gagawin tayong banal. Yes, Hindi lang yan. positionally, but practically. No? Yung tayo talaga ay lalakad. Tuloy ko lang binabasa natin. Sure po. Sabi nito sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang inihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog na kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Wow! So dito po, kasi ang tinuturo ng ibang Christian, hindi ka na mag-evangelize. No? Works yan. Huwag ka na magpe-pray. Works yan. Advanced selective pa kung minsan ang paggamit ng scripture. Ay, hindi na applicable sa atin yan. Sa Old Testament na yan. Yung Ten Commandments, wala na yan. Actually po, yung Ten Commandments, nandiyan pa. Binanggit nga, binasa mo kanina, di ba? Yung royal law, no? Yung ceremonial law at mga rituals, yan po ang na-abolish na. Kasi mga shadow yan. Yung mga seremonya, yung mga rituals, yung mga Old Testament sacrifices, na yung high priest for once a year, siya lang ang nakakapunta sa Holy of Holies. Wala na yan. Ngayon, through Jesus Christ, we have become perfect, holy, accepted. Na-fulfill natin ang lahat ng requirement ng law, ng mga ceremonial law, through our Lord Jesus Christ. At ngayon, kahit hindi ka conscious sa Ten Commandments, hindi mo na ito nalalabag. Nakakapamuhay tayo may kabanalan because of the grace of God. Kaya nga po, gagawin kang masipag, Pastor Phil, Amen. ng grace ng Lord. Hindi ka gagawin tamad. Sabi nga po sa 1 Corinthians, chapter 15, verse 10. Okay lang po ba? Basahin ko ito. Sabi riyan, but by the grace of God, sabi ni Paul, but by the grace of God, 1 Corinthians 15, verse 10, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, sabi niya, I work harder than any of them, the apostles, though it was not I, but the grace of God that is with me. Anong pinapakita rito? Si Paul, sabi niya, ako yung pinakahamak. Pero sabi niya, yung biyayang tinanggap ko sa Diyos, hindi nawala ng kabuluhan. Right. Sapagkat nagpagal ako ng higit sa mga apostol, sabi niya. Right. At kung bakit ako ganito ngayon, sabi niya, hindi ako, sabi niya, the grace of God. In other words, ang totoong grace ng Lord, Pastor, gagawin kang masipag sa prayer. Gagawin kang masipag sa evangelism. Gagawin kang masipag sa cell group. Amen? Gagawin kang mapagmahal sa asawa. Gagawin kang mabait sa mga anak. At gagawin kang masipag sa trabaho kahit wala nakakakita. Like the Apostle Paul. Amen po? So, yung mga maling grace ngayon, mag-ingat tayo. Yes, ang salvation natin, tapos na, purong grace yan na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Pero yung work ng grace sa atin, binabago tayo. Yes. Ginagawa tayong kawangis ni Kristo, nagpapakabanal, lalong nagiging masipag. Amen? Amen. Sa gawain ng Lord. Praise Salamat God. po. Amen, amen. Meron po akong gustong idagdag po doon sa binanggit po ni Pastor Alvin, doon sa Titus chapter 2, from verse 11 to verse 12. Kung meron po tayong NIV version, no po, New International Version, ang ganda po ng nakasaad dyan. For the grace of God has appeared that offers salvation. Yun po yung una about grace. Offers salvation. Verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Yun po yung pangalawa. Tapos po, ang pangatlo, and teaches us to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kaya meron pong tatlong bagay dito patungkol po sa grace. Unang-una po, this is what we call saving grace. Ang grace talaga, ililigtas ka. Pero hindi po nananatili lang doon. Meron pong binanggit dito, tinuturuan daw tayo ng grace na mag-say ng no sa lahat ng ungodliness at worldly
passion. So kapag may tukso paparating sa buhay mo, yung grace ay meron po tinatawag na restraining grace. Yung pong word na restraining, yung pinipigilan ka, wag mong gagawin yan. Yun po yung tunay na biyaya. It teaches us to say no. You will not say yes. Kapag po nagsasabi ka parati ng yes sa kasalanan, baka maling grace ang natanggap mo. Kasi ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 1, shall we continue in sin so that grace may abound? God forbid. Inaabuso po natin ang grace kung tayo po'y nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi po yan ang totoong grace na sinasabi po ng Biblia. At sabi pa po dito, it teaches us to live self-controlled, upright, and godly lives. It means this is, number 3, a sanctifying grace. Na tayo po ay tinuturuang maging banal, maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Yan po ang totoong grace na tinuturo po ng Biblia. Thank you so much. Napakaganda po, Pastor. Ang ibig sabihin, yung grace ay hindi lamang po para sa salvation, kundi ang grace ay para rin sa pagpapakabanal at pagtatagumpay sa mga worldly things. Yes. Ngayon, kung ako ay hindi nagtatagumpay na paglabanan ang mga kasalanan sa buhay, ang ibig sabihin, ginagamit ko yung sarili kong lakas. Ginagamit ko yung sarili kong disiplina, hindi natin kaya. Pagpalakikilalanin mo yung grace ni Lord, tuturuan tayong mag-say ng no sa lahat ng ungodliness. Meron ba namang warning doon si Pablo sa Galatians chapter 1? Kapag magtuturo daw tayo ng maling gospel, di ba? Yung gospel of grace ito eh. Pag mali daw po yung tinuturo natin, susumpayin daw tayo. Let him be accursed. Kahit sino ba daw magturo ng maling katuruan patungkol po sa gospel na ito, all about the grace of God, yung sumpa ng Panginoon daw ay darating sa atin. Kaya medyo mag-ingat po tayo sa klase ng pagtuturo natin patungkol sa biyaya ng ating Amen. Panginoon. Lalimin pa po natin ang ating pag-aaral patungkol sa salvation by grace. Yes. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sinasabi po doon that salvation is a gift. Ano po ba ang ginagawa sa isang gift? Tinatanggap mo. Kung pong magbe-birthday po ba kayo, okay po ba sa inyo, huhingi ako ng 1,000 sa inyo para mabigyan ko kayo ng gift? Hindi po pwede yun. Hindi na po gift yun. Binayaran nyo. Ibibigay ko sa inyo. Salvation is a gift. Yes. It is a gift and yet it is not cheap. Na. Kasi nga binayaran na ng buhay ni Kristo. That's Sabi nga nila, what is the most expensive thing in this world? Ang pinakamahal na bagay sa buong mundo ay kasalanan. Kasi nangailangan ng dugo at buhay ng ating Panginoong Hesus para bayaran. Ginawa na ni Jesus ang lahat. Kaya nga naging madali, naging gift ang salvation. Ngayon, tignan po natin yung mga gifts na ibinibigay sa atin for us to receive. Una, tignan natin yung gift of Calvary. Sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi niya, God demonstrate His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Alam po nyo, in the heart and character of God, for us to be forgiven, there must be a sacrifice made for us. Yan ang sabi sa Ephesians 5:2, Christ had loved us and had given Himself for us as an offering and sacrifice to God as a sweet-smelling savor. Yes. Wow. Amen. Grabe, kapatid. Kaya nga kung titignan natin, napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat despite of our matinding pagkakasala, gumawa ng paraan ng Panginoon. At binigay po niya ang kanyang gift doon sa Calvary. Di ba, Pastor Sai? Yes po, Pastor. Pastor, meron akong idagdag sandali na, Pastor. No? Sure po. Kanina pinag-uusapan natin na yung grace ng Lord, tinuturoan tayong magpakabanal lalo. Now, gusto lang maintindihan natin, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi na pwedeng dagdagan at bawasan pa. Ang paggawa natin ngayon ng mabuti is not to gain God's favor or God's love.
Kasi mahal na niya tayo eh. No? Doon sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan niya, sabi nga yung isang babasa mo ata mama yung Romans 5:8, di ba? For while we will yet sinners. God demonstrated His love for us. In other words, minahal tayo ng Diyos kahit wala pa tayong ginagawa. Makasalanan pa tayo. Ngayon, yung ating paggawa ng mabuti ngayon, resulta ng biyaya, yan ay pagpapakita na talagang tayo mga tunay na anak, kagaya ni Jesus. Gagawa tayo ng mabuti. Kasi si Jesus, sabi ng John 1:17, full of grace and truth. Now, because we are saved by grace, ang buhay din natin ngayon ay full of grace and truth. Because Christ in you, Christ in us. Diba? Nasa atin si Jesus. Kaya nga po, ang ating paggawa ng mabuti, not to gain the favor of God or the love of God, mahal na tayo ng Panginoon. Natutuwa na siya sa atin because we are in Christ. Ang ating ginagawa ngayong pagsunod, ay ginagawa natin attractive ngayon ang gospel. We make the Word of God, the good news, attractive. Why? Sapagkat nakikita nila, kakaiba ang buhay natin. Kasi, Pastor, kung sinasabi natin na save tayo by grace, pagkatapos walang pagkaiba ang buhay natin, nagbubura pa rin tayo. Ano? Sumungatera pa rin tayo, yung palagi sumisibangot o nabubuhay ng mali. Walang pinagkaiba. Where is the evidence of grace? So ngayon, dahil nga po, because of this, we are making the grace of God so attractive. That's right. We are like a shining light. Kaya nga po mga kapatid ko, we are not living, yung bang parang legalistic na, alam mo kapatid, kahit hindi mo gawin yan, mahal ka ng Lord. No? Kahit hindi mo gawin to, mahal ka ng Panginoon. Kasi yung legalism kasi, pag hindi mo ginawa yan, hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka na Christian, hindi ka mahal ng Lord. No, hindi po ganun ang ating Diyos. Ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, that it is not based on performance, but relationship. Relationship. Kaya nga po kapatid, yun, yung binabayo yung Calvary, ano? The gift of Calvary. Si Lord lahat ang gumawa. Ngayon yung ating paggawa ng mabuti, yan po we reciprocate. We just want to express our gratitude, our love for Jesus, and evidence yan ng grace ng Lord sa buhay natin. Salamat po. Oo nga. Actually, doon sa Acts chapter 2, after nung salvation, nung preaching po ni Peter, na 3,000 yung na-born again, kaagad-agad po, kung titignan natin yung result, yung kaagad na nakitang manifestation doon, ay nasa verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. At kung titignan natin kung lahat ito, titignan natin, pati yung mga ari-arian nila, di ba? Pinamahagi nila, nakita po yung good works. Actually, kaya nabanggit po doon na everyday may nadadagdag sa kanila. Bakit? Kasi naging attractive nga yung gospel. Nakita nila kung paano nagmamahalan ang mga tumanggap sa Panginoon. Paano po nagbago talaga yung buhay nila. Kaya makikita natin dito na yung kaligtasan, wala tayong gagawin. Kaya lang, dapat may bunga yung kaligtasan na makikita ho ng tao. Kasi kung wala pong bunga, wala pong difference. Tinanggap mo lang ang Panginoon at sinabi mong ligtas ka, pero makamundo pa rin yung gawain natin, ibig sabihin, wala pong difference sa dati nating buhay. Paano natin masasabi na ang kaligtasan na ito na ating natanggap ay tunay na kaligtasan? Yun lang po. Gusto kong idagdag doon. Diyan po papasok yung gift of conversion, Tito. Kanina po, gift of Calvary, at ngayon po ay yung gift of conversion. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10, godly sorrow produces repentance that leads to salvation. Napaka-importante po na ma-realize natin that conversion is also by the grace of God. Kaya po tayo nagbabago dahil po sa biyaya ng ating po Panginoon. Sabi nga po kanina, sabi nasa po ni Pastor Herbert, in the past, as for you, you were dead. Past tense po yun. You used to live, past tense again. You followed, past tense again, verse 2. Okay? And live, again, past tense po. But now, because of God's grace, in verse 4, sabi doon, because of His great love for us, it is all by God's grace that we can receive that gift of conversion. The reason why tayo po ay binabago, hindi po dahil sa ating sariling kakayahan yan. Actually po, kung yung kanta po, no, gusto ko magbago pero di ko magawa.
No? Pero alam po ninyo, it is all by God's grace. Alam po ninyo dito, dati po magnanakaw po ako. Salamat na lang po at ang ating pong simbahan po, ninakawan ko rin po. No? I think almost 10 years ago, ninakaw ko po ito. At isa rin po sa mga traits ko po ay mapagmura po ako. So hindi lang magnanakaw. Salamat na lang po. Yung isa pong teacher ko po sa school, nagkaroon po ng goiter sa sobrang stress sa akin. Kasi everyday po may mawalan ng gamit, mawalan ng mga stamps, lahat po, ninanakaw ko po. But you know what? Kung ako lang po, hindi ko mababago sarili ko. But because of God's grace, because I realized, and because of the grace of God, that was preached to me sa isa pong youth camp, doon po, dati ang church po napaka-normal lang sa akin. Kasi tatay ko, pastor. Tapos yung Sunday school po, nasa baba ng tahanan namin. But when I heard the gospel and the Holy Spirit convicted me, and when the gospel was preached, then the Holy Spirit has given me that conviction that was so strong na wala po yung pagnanakaw ko po. Dati po, nagmumura po ako. Ngayon, nagmamahal na, tito. At isa pa pong factor po ito, tito, na gusto ko pong i-share, no? Hindi porket nakapag-aral ka ng Bible school, ay matalino ka na. Dumating po sa punto, alam niyo po ito, tito, before, when I studied in the seminary, nagkaroon po ako ng pride. Kasi alam ko na yung tulip, alam ko na po yung Calvinism, at naging ano po ako, sobrang taas ang tingin ko po sa sarili ko po. But because of God's grace, because of the grace of God, nakita ko po that yung knowledge ko po is just, it is useless kung wala pong pagbabago, wala pong character. And that is the gift of conversion. Huwag po nating hayaan na yung knowledge natin ay maging way para magkaroon tayo ng pride. Kung tayo po nag-aaral ng Bible at feeling natin mas magaling na tayo, that's pride. That's not from the Lord. When you read the Bible, when you study the Word of God, it converts you to be more and more like Christ. Salamat po. Praise God. Actually, under po dito sa gift of conversion, paano ba dumating yung conversion sa buhay natin? Kaya tinatawag po nating gift, may ginawa ang Lord para po ang tao ma-convert. Unang-una po dito, under this gift of conversion, God comes to us. Ang Panginoon ang pumunta sa atin. Siya po ang naghanap sa atin. Ang sabi nga po ng Romans chapter 3, verse 10 to verse 11, ang sabi po dito, as it is written, there is no one righteous, not even one. In-emphasize po talaga, not even one. So, kapag ikaw ay tao, kahit ikaw mataas man yung tingin ng ibang tao sa iyo, ikaw na yung tinuturing na pinakabanal. Pero sa harapan ng Panginoon, ang sabi dito, not even one person is righteous. At ang sabi ng verse 11, there is no one who understands and there is no one who seeks God. Yes. So, ibig sabihin, wala talagang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos po ang naghanap sa tao, hindi po ang tao ang naghanap sa Diyos. Kaya nga po ang isang classic example po dito, yung unang mga magulang natin. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, sino po bang naghanap sa kanila? Di po ba ang ating Diyos? Kaya meron pong verse na, Adam, where are you? And actually, after this time, yan po'y tanong ng Panginoon sa marami pong tao na hindi pa po nasusumpungan. Dahil nga po, ang tawag po sa ating pong dating kalagayan, we are lost. So, sino po ang hinahanap? Yung po mga nawawala. Hindi mo naman nahahanapin ang hindi po nawawala. Kaya nga po, ang pinaka-purpose ng Panginoon kung bakit po siya pumunta dito sa lupa, ang sabi po ng Luke 19:10, the Son of Man came to seek and to save which was lost. Kaya yun po yung magandang gift dito, no po? Yung pong conversion natin, unang-unang naging dahilan kung bakit naging gift ito, si Lord talaga ang naghanap po sa atin, Amen. hindi po tayo ang naghanap po sa Diyos. Amen. Wow, salamat po, Pastor Phil. Para lalo pa po nating maunawaan ang biyaya ng pagdadala ng kaligtasan sa atin,
Hindi lamang po ang Diyos ang pumunta sa atin. Pangalawa, God enlightens us. Sa dami-dami naman ng topic, sa akin pa na tapat yung enlighten. Pero yung enlighten dito, ang sabihin, hindi po dito yung liwanag. Dito po yung nagliliwanag para makapagsisi po tayo. Ang sabi po sa 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Hindi po ba napakalaki ng biyaya ng Diyos na yung hindi natin nauunawaan, yung hindi natin nakikita, God enlightens us. Sabi po ni Charles Spurgeon, the unconverted man can no more understand the gospel than a horse can understand astronomy. He says we are dead. And dead to the fact we are dead. We are blind. And blind to the fact that we are blind. Napaka-imposible na ating makita. Kaya pag nakikita mo ang sarili mo na nagkasala at nagre-repent ka, grace ni Lord yan, magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. Pag hindi ka nagsisisi, hindi mo nakikita yung pagkakamali mo, you need to ask the grace of God. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ang nagpapakita ng ating karumihan, ng ating mga pagkakasala. Hindi lang ito para sa mga unbelievers. Even na ikaw ay believer, kailangan patuloy tayo na i-enlighten ng biyaya ng Panginoon para continuous po yung repentance sa ating buhay. Amen. Praise God. Ang ganda ng binasa ni Pastor Herbert. Pwede mong basahin ko sa wikang Apo, Pilipino? Pastor, apo. Ang sabi riyan, ngunit ang mga taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu o Holy Spirit o Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pagitan ng Espiritu. So, ang ganda ng verse na yan, sapagkat without the Spirit of God, without the illumination of God, without the grace of God, patay tayo talaga. Kaya nga iba, pag nakita ang Bible naiinip na. Pag nakita yung Word of God, no, naiinip sa worship. Ano ba naman yan, nagtataas ng kamay? Kasi hindi naintindihan ng grace. Hindi naranasan ng salvation. Pag naranasan mo yung kaligtasan, talagang mapapaawit ka. Amen? Amen. How great thou art. Kasi nga, na-experience mo ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, wag nating expect yung mga hindi Christian na mag-worship. Why? They are blind, spiritual blind. They do not have the Spirit of God. They don't understand the things about God. Because the things about God are spiritually discerned. Yes. Ang tawag yan, mga natural man, mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Yan po ang kalagayan ng taong hindi saved. Amen po mga kapatid? Amen. Okay, salamat po. Salamat po, Pastor. At sa oras din po ito, ang pinakahuli pong gift na makikita po natin doon sa conversion is God convicts us. So ito po ay napaka-importante po na through the Holy Spirit, siya po ang nangungusap sa atin upang kung meron po tayong nagawang kasalanan, tayo po ay nako-convict. Sabi po sa John 15 verse 8, sabi po dito, the Spirit will come and show the people of this world the truth about sin, about righteousness and the judgment. Dati po, ang pamumuhay mo, baka nga po, no, ang dali pong magkasala nung wala ka kay Kristo. Ang dali mong magmura, ang dali mong magsugal, ang dali pong minom ng pulang kabayo. Pero nung nasa iyo na po yung banal na Espiritu, yung dating madali, nagiging parang mahirap. Nako-convict po tayo. At yun po ay isang mark na tayo po ay may Holy Spirit. And it is a sign na tayo po ay kino-convert at patuloy pong kino-convert ng ating po Panginoon. So, ito po yung reminder po sa atin na tayo po ay kino-convict ng ating pong Panginoon. Wow! At mga pastors, meron pong isa pang question na I think meron pa po tayong mga a few minutes po. Ito po ang tanong po ng isang ating kapatid. Pastor, how can we reconcile salvation and works? Yun po. Paano daw po? Salvation equals works? Ano po yung idea po natin sa ating pong pagtatapos, Pastor?
Yan po. Actually po talaga kung ating titignan, you can reconcile that. Salvation by works, no? O salvation plus work. Ang totoo lang talaga niyan, grace versus work yan. Grace lang ba talaga o works? Pag grace, nakadepende ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Pag works, nakadepende sa atin. Kaya pag hindi ka nag-perform, works eh. Kailangan tuparin mo lahat ng utos. Pag isa lang hindi mo natupad, hindi ka na saved. Sa grace naman, nakadepende lahat sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. No? At sabi niya, it is finished. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, yun po yung grace. No? So, ang work, religion. Ang grace, Christianity. Ang work ng religion, do. Ang Christianity, finish, done. Tapos na, D-O-N-E, done. Ang religion, work. Kaya, tingnan, dalawa lang talagang religion. Christianity, yung grace, saka yung work, religion. So, ang religion, may mga requirements para ka ma-save. May mga dapat kang gagawin. Ang Christianity, it is finished. Tetelestai, tanggapin mo lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him, should not perish but have everlasting life. Ang religion, gawin mo yan, babalik ka sa Old Testament. Mag-offer ka, mag-sacrifice ka, sundin mo yung Sabbath, magdabi ka ng ganyan, i-celebrate mo yung mga festival na ganyan, mga rituals, pa-circumcise ka, yan, para ka ma-save. No? Sa grace, lahat ginawa ng Diyos. Yes. All Calvary, Christ. Amen, by God's grace. Kaya nga po, ang totoo lang talaga sa mundong ito, yan ang naglalaban. Grace and works. Ang tao kasi gusto may bahagi eh. Kaya ako nasa langit kasi naniwala ako sa Kanya eh. Tama naman yun, pero ang paniniwala natin, gift din yan. Hindi mo rin pwede ipagmalaki yun. Naku, papunta tayo din ba sa isang malalim na discussion yan? Kaya ako napunta ng lahi kasi nagpakabait ako eh. Nagpakabanal ako eh. Mga kapatid, we can go to heaven. It's only through Christ alone. Sa pamagitan lang ni Jesus, sa kanyang biyaya, sa kanyang ginawa sa krus. Ang haba na sagot ko, Pastor Sayon. That's a good answer po. Actually, marami pong mga tanong dito, pero I think we will answer them in due time. Since we only have 10 minutes po, do you have any challenge po that we have learned today about salvation by grace? Baka meron po tayong application na gusto po natin i-share sa ating mga kapatid. Pastor Herbert, do you want to share something po? Para sa akin po siguro yung binasa ni Pastor Alvin na si Apostle Paul, siya ang, sabi niya, ano po yung right term? Pinakahamak. Pero siya ang Yung tumanggap ng biyaya, Opo. siya yung nagtrabaho ng higit. Yun po siguro. To honor the grace of God, I need to give my 100% Amen. for the Lord. Give your 100% to the Lord. Pastor Phil, baka meron po. Kung natatandaan po ninyo, isa pong morning watch, binanggit ko po yung nasa 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Ano daw ang reason kung bakit namatay ang Panginoon para sa atin? So that we who live will no longer live for ourselves, but for Him who died for us. Amen. If we really understand the reason why Christ died for us, Christ, by His grace, tayo po iniligtas. Sigurado, lalabas mula sa iyo yung pasasalamat na gusto mo ngayong mabuhay para sa Kanya. Amen. At yun, doon po lumalabas po yung good works. Amen. Ako muna po, Pastor, then our senior pastor will be sharing his last challenge. Isa po sa mga reminders sa atin, when we receive God's grace, it should not lead us to pride. It should humble us always. Of course, ang biyaya po ng Diyos, ito po yung nabibigay sa atin ng favor. And this favor will continue to lead us to humility. And I would like to remind everyone, as we receive God's grace, we should not boast about our achievements, about our accomplishments. We should boast in Christ alone. Amen. Amen po. Senior. Very well said po ang mga sinabi niyo, mga kapatid.
Tayo po kasi ako po kasi pinanganak na Katoliko, yung ating kasing orientation kasi kailangan natin magsakripisyo, magpenitensya, manalangin ng ganito, na alam natin pag hindi mo ginawa, naku, nagkasala ako, naku, hindi natutuwa ang Diyos sa akin. So, biktima po tayo ng religion. Kulang tayo ng kaalaman ng Word of God. Matagal itong natago sa atin. Kaya nga po hanggang ngayon, marami ang kanilang mentalidad na ganyan. Naku, hindi ako nakapag-church. Naku, nagkasala ako. Naku, hindi ko nagawa ito. Hindi ko nakapag-sakripisyo. Paano kaya ito? Kaya ang ating kaisipan, akala natin sa ating sarili. Again, that is religion. Ang Christianity, ang Diyos ay ang lumapit sa atin. Relationship, dumating si Jesus. Nagkatawang tao. Sapagat alam niya, hindi natin kaya. Inako niya lahat ng ating kasalanan. Napako sa krus at namatay. Siya naging sumpa para sa atin. Kasi nga po, kung kaya ng ating works, hindi na siya dapat bumaba pa sa lupa. O, total, kaya niya palang makaligtas, magbago ang buhay, kaya niya palang mapatawad ang kasalanan. O, so ituloy niyo ang relihiyon niyo. So, hindi yun Kulang. Maging sa Old Testament, kulang ang kalang ginagawa ng mga sacrifices. Only Jesus Christ